Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Okay ka lang? Kamusta kayo mga kapuso? Masarap sa pakiramdam. Marinig ang mga salita nito. Nakakagaan, lalo na sa mga taong may pinagdaraanan. Relate dyan ang kitchen staff sa viral video na ito. Nang kamustahin kasi siya ng katrabaho na may kasamang haplos sa kanyang likod, walang kung ano-ano ang babae, napayakap na lang at saka umiyak. Pero ano kaya ang mabigat niyang dinadala? At paano ito napagaan ng isang simpleng pangangamusta? Kinamusta namin ang babaeng umiyak sa video. Siya ang taga Cagayan de Oro na si Rose Ann. Likas daw talaga siyang masiyahin. Kahit gaano man daw kabisi sa kusina, hindi nabubura ang ngiti sa kanyang mukha. Pagtingin ko sa kanila na napagod na sila, nag-joke ako, nagpatawa ako. Sabi nila sa akin, ate, yung pagod namin nawawala kasi palagi ka nakangiti, palagi ka nag-joke. Kaya nang naging tahimik daw siya kamakailan, napansin agad ito ng katrabaho niyang si Joyce. Masayahin ko kasi siya at araw na yon, pagpasok ko pa lang, damang-dama ko na po yung energy na hindi talaga siya masaya. At nang kinamusta na nga ni Joyce si Rose Ann, laking gulat niya nang ang kanyang masayang katrabaho biglang bumuhos ang emosyon. Marami pa akong iniisip, marami pa akong problema, tas pagdating ko po dito sa trabahoan, wala man po akong masabihan, tas si Joyce lang po yung nandito, kaya po ako nakapagkwento sa kanya ng ganyan po. Pag-amin ni Rose Ann, nagkaroon sila ng tampuhan ng partner niya dahil lagi na lang daw siyang subsub sa trabaho. Gustuhin man daw niya, pero hindi option para kay Rose Ann ang magpahinga. Malaki raw kasi ang kanyang pangangailangan, lalo't may binubuhay siyang 2 anak. Kailangan ko pong magtrabaho. Hindi po pwede na pag may problema po, magmumukmok na lang po ako kasi may umaasa sa akin na 2 bata po. Isa pa sa kanyang iniisip ay ang pagpapaalis na sa kanila mula sa bahay kung saan sila nakikitira. Wala raw na pagsasabihan si Rose Ann sa mga problema niyang ito. Kaya malaking bagay raw sa kanya nung kinamusta siya ni Joyce. Ang pangangamusta ay isang napakagandang pagkakataon para kamustahin natin, no? Hindi lamang yung tao, kung hindi pati yung kanyang nasa loob. Minsan, may mga tao nga na hindi mo kailangan payuhan, ang kailangan lang pakinggan. Tiyak halos lahat ng mga nakakasalubong natin may problemang dinadala. Pero hindi lahat may nangangamusta. Kaya kami na ang bahala. Kakamustahin natin ang ating mga kapuso gamit ang nauuso ngayong comfort cards. Ito yung mga barahang naglalaman ng mensahe, paalala o mga tanong na maaring tumulong sa mga taong nalulungkot o may pinagdaraanan. Nung una, iniwan muna namin ang mga comfort cards sa isang mesa. Meron din kaming nilagay na signage na nagsasabing maari silang pumili ng baraha. At kung handa silang mag-share, willing tayong makinig. Ilang saglit lang, lumapit ang lalaking ito at bumunot ng comfort card. Ang nakuha ko is ano o sino ang iyong pahinga. Care to share, Edward? Para sa akin yung pahinga ko is may pamilya ko, magulang ko specifically. Pag napapagod ako, pwede ako lumapit sa kanila and binibigyan rin naman nila ako ng guidance. Sunod na nag-ikot ang good news. Paano mo hinaharap ang pakiramdam na parang wala ka nang na-achieve? Lumaban lang ng patas sa buhay, pero may respeto ako sa kapwa ko. Wala akong tinatapakan yung ibang tao. At ang huling bubunot, si Maria Teresa. Ano ang isang life lesson na natutunan mo this year na hindi mo inaasahan? Sa pagtulong sa kapwa na pag lumapit sa'yo, madali mo siyang matulungan. Mabigyan mo kung anong pangangailangan nila. Nung panahon naman na ikaw ang nangangailangan, ni isa sa tinulungan mo, hindi ka nila matulungan. Parang ang hirap pala ng ganon. Kailangan, kahit paano, nagtatabi ka pa rin para sa sarili mo. Ang kailangan lang nila, someone
na makikinig sa kanila, hindi sasabihin na mali yung nararamdaman nila. Paalala lang din ni Doc Raul, Kung ano man yung isinashare ng ating kaibigan, i-recognize natin. Hindi natin dapat pagtatawanan, hindi natin dapat binabaliwala yung nararamdaman niya. samantala, kamustahin natin ulit si Rose Ann. Dahil na nga sub-sub siya sa trabaho, ang good news na ang gumawa ng paraan para kahit papano'y makapag-relax muna siya. Sagot na namin ang kanyang camper day kasama ang kaibigan niyang si Joyce. Masaya kaming makita ang iyong mga ngiti, Rose Ann. Libre lang ang mga musta. Kaya go, gawin niyo na. Dahil malay mo, ang iyong ipinakitang malasakit, ang siya palang magpapagaan sa mabigat nilang dinadala.